Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron po tayo dito gagawing isang washing machine. Bali, ang washing machine po na ito ay dinala dito ng ating minamahal na customer. Dahil wala na daw po sana siyang balak na ipagawa. Pero nung may nakapagsabi po na nagagawa tayo ng mga ganito, ay kinuha niya daw po ito dun sa likod ng kanilang bahay at dinala dito. Bali, may tumingin na daw po nito at ang sabi po ay sira daw po yung motor. Ito po yung ginawa niya dun sa washing machine. Ayan, pinagkalas-kalas niya. Ayan, ayan. Ang sabi nga ay bibilhan daw po ito ng motor at medyo namahalan yung may-ari, kaya pinasyang hindi na lang ipinagawa. At nilang nga po sa atin para tingnan daw kung magagawa ko at magkano yung kanyang magagastos dito. Bali, ayan, nakakabit pa yung kanyang motor. Ang sabi daw po ng tumingin ay sira na yung motor, kaya ating titingnan niya kung talagang ito ay sira na. Pinaras-kalas na po pala to, hindi na ibinalik ng maayos. Ayan, kung paano kung mayroong hindi nakakaalam na sira ito tapos biglang ipinalag, ay di ayan ang nangyari, nakakuryente pa sana siya. Dapat pagka may mga ganitong mga tumitingin, sana huwag nilang iwan tong koneksyon ng ganito. Kung hindi man, i-tape nila kahit itong linya ito, i-disconnect na nila tong lugar na to. Ayan, yung line 1. Pagkatapos balutan nila ng tape para hindi makadisgrasya kung sakali. Ang una po nating gagawin dyan ay chichikin natin ng isa-isa. Uunahin natin dito sa selector switch. Titingnan natin kung gumagana siya. Dahil nga po ito ay mayroong fuse, ibig sabihin ito yung kanyang linya. At ito naman yung kanyang wash timer. Yan, itong dalawang ito. Titingnan natin kung gumagana yung timer nito. So isuswitch natin tong kanyang selector switch. Yun, naglagutukan, ibig sabihin nagro-rotate yung kanyang timer at yung kanyang contact point ay nagpipiano sa loob. So chichikin natin yung connection niya dun sa baba. Bali, silit lang natin sa buzzer itong ating ohmmeter. So short natin kung natunog. So yun, okay. Ang kukunin natin ay itong may fuse na to. Ito yung linya. Tapos ito, abangan natin kung may tutunog sa kanya. So yun, tumutunog, ibig sabihin nakakontak na siya ron. Ayun, nawala. Yun, ibig sabihin gumagana yung kanyang selector switch. Chichikin natin ang continuity ng kanyang wash motor. Itong blue na to, ito yung kanyang linya. So kukuha na natin siya. So yun, nakakakuha tayo ng 22.6. Dito naman sa kabila, nakakakuha tayo ng 22.9. Dito naman ay 45.4. So okay yung kanyang resistance. I-buzzer natin, kukuha natin siya ng body ground. Yan. Yan. Pagsasama-samahin lang natin itong kanyang terminal dito. Yan. Switch natin. Tapos isusundot natin dun sa kanyang body ground na yun dito sa katawan. So ayan. Wala siyang nakukuhang ground. Ibig sabihin okay yung motor, wala tayong nakitang grounded sa kanya. Connection natin tong kanyang capacitor. Paanda rin natin yung kanyang motor.
siyang connection. Ayan. Tapos yung itim, yung black, gawin nating line ng wash motor. Kasi lagay natin tong isang pasi dito. Ayan. Isang rotation lang. Yung forward ang kunin natin. Bali, pihit ko na po dun sa taas. Ipa-plug na lang natin. So, sinabit natin yung ammeter, plug natin, titingnan natin kung siya ay under. Ay, high ampere, umuugong lang. Umuugong lang yung kanyang motor, ayaw niyang umandar. Nag-high ampere siya, 3.3 ang nakuha natin. Chichikin natin tong kanyang capacitor, kung okay pa siya o hindi. Testing natin. Kuha natin to. Dahil ang kanyang microfarads ay 10 microfarads siya. Yan. Kung digital sana marireading natin, pero bali bahasa ay analog. Ang gawin lang natin, palitan natin tong capacitor na to. Dahil nga sa okay naman po ang resistance ng wash motor nya, ay dito tayo pumukos sa kanyang capacitor. Dahil doon sa ating pagkakasuri ay nakita natin na umuugong lang siya, pagkatas ang amperahe niya ay 3.5 na dahilan para hindi siya makatuloy. Ibig sabihin weak yung kanyang starting capacitor. Ito naman 10 microfarads din, so hindi natin gagamitin to. Dito tayo sa dalawang ito focus. So i-connection natin to, itong 10 microfarads na to. Tingnan natin kung gagana siya rito. Ayan. So yan, nakakoneksyon na. So ipa-plug natin, titingnan natin tong kanyang ammeter kung ilan. Okay. Yun. Nakakakuha tayo ng 1.0 amperes. Pagpapalitin natin ngayon tong itim, ilalagay naman natin dito sa kabila. Ayan. Ilalagay natin dito sa kabilang linya. Titingnan natin kung magre-reverse siya. So yan, ipa-plug naman natin. Yan, nag-reverse na siya. Punutin na natin. I-plug natin. Yun, 0.9 amperes ang nakukuha natin. So simbolin natin at lalagyan natin ng load. Ating i-confirm kung kaya niyang maglaba ito ng matagal. So i-connection natin itong capacitor dito sa dalawang yelo ng wash motor. Ito, ayan. Tapos ito namang itim. Yan. Didiretso natin dito sa may fuse. Yan, paakyat yan doon sa itaas. Linya yan ng wash timer. Tapos ito namang puti, ayan, nakadiretso na yan doon sa combo ng wash motor. Tapos itong dalawang ito yung sa timer na pumunta doon sa itaas. Ilalagay na lang natin siya dito sa capacitor. Ayan, tigisa sila. Ayan, tigisa sila ng connection. So re-reviewin lang natin yung isang linya ng capacitor nagpunta dun sa
linya ng wash motor. Pagkatapos yung isang linya, nagtuloy dun sa wash timer natin dun sa itaas. Pagkatapos ito namang kabilang connection ng capacitor, umakyat din sa dun sa itaas sa wash timer natin dun sa itaas. Yan, tumuloy siya rito, pumunta naman dun sa linya ng wash motor natin. Pagkatapos itong may fuse, itong may fuse na to, pumunta yan dun sa itaas, dun sa line ng ating wash timer. Tumuloy naman siya dito sa linya ng ating plug. Ito, tumuloy siya rito. Pagkatapos yung kabila naman na ito, itong kabilang ito, pumunta naman siya dito, direkta dun sa common ng wash motor. Yan. So yan po yung kanyang connection. So bago natin siya tuluyang i-plug, ay atin siyang kukunan ng resistance para makita natin kung tama yung ating connection. Ilagay lang natin yung timer natin sa ohms. Yun, nakakakuha siya ng 24. Reverse naman 24. So tetestingin natin. Kaya lang pansamantala titipan natin to kasi masyado siyang marami. Baka mamaya sa pag-andar niya magkaroon ng pagkakadikit-dikit, kaya lagyan natin siya ng tape kahit na temporary lang. Tipan natin temporary kahit na tigkakaunti lang. So yan, okay na yan. Maglayo-layo na rin natin para sigurado siya. So i-plug natin. Tingnan natin kung ano kanya magiging action. Yun. Okay na po yan. Bubuksan natin ng tubig para luminis. Luminis na. Yan. Dahil nga sira ito, walang spring, bigbalan natin siya ng spring. So ikakabit na po natin siya. Yan. Ito po, itong dalawang ito, patulis, papatong natin yan dyan. Yan. So dyan po natatapos yung ating project na ating pinalitan, na sabi nga ng ating minamahal na customer ay sira daw. Ayan po, hindi po natin sa pinalitan ng motor, yung dati rin yung motor ang ginamit natin. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pag-subscribe sa akin at panood sa aking mga video. Isang mapagpalang araw po. God bless po, at ang nawa ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon ay sumaating lahat. Maraming salamat po.